Pagkatapos kumain ay tumambay kami sa theater room. May dala akong kumot at unan dahil plano kong matulog. Ang tatlong mga bata ay napapagitnaan namin ni Samuel na sa akin nakatingin imbis na sa big screen sa harap. Tita, huwag kang matulog. Manood lang kayo, inaantok si tita. Nakapikit lang ako pero hindi din naman ako nakatulog dahil maingay manood ang tatlo. Nakapagpalit pa ng upuan kay Samuel ang panganay para magkatabi daw kami. I'm sorry. At ano naman ang dapat kong isagot sa sorry niya? Kylie, galit ka pa din ba? Hindi ako galit, Samuel. Wala naman na sa akin ang nakaraan eh. Kung hindi ka lang naman isa't kalahating gago na pagkatapos akong iwan, babalik na para bang kahapon ka lang nagpunta sa US at feeling mo, nandoon pa din ako sa pwesto ko kung saan mo ako iniwan. Mahal kita, Kylie. Ay, say. Tinignan ko siya. Ang lalaking una kong minahal. Guwapo na noon pero mas guwapo pa ngayon. Kaso anong gagawin? Takot na ako sumubok ulit sa kanya. Bago ka magsalita, may sasabihin ako. I shifted on my seat. Magpapaliwanag na ba siya? I'm already 33 at gusto ko na mag-asawa. Tamad ko siyang tinignan. Minamatch na ako ni mommy kung kadi-kadino. So, pakasalan mo ko. Napakagulo mo din niya no? Sinabi ko na sa'yo to para hindi ka na mabigla kapag hiningi ko na kay nanay ang kanyang basbas. Hinampas ko siya. Pakasalan mo ko kahit hindi mo pa ulit ako mahal. Pangako na araw-araw kitang susuyuin. Liligawan at pasasayahin. Ngumisi ako. Pasasayahin sa kama? Umungol siya. I'll try my best. Sagot naman niya kalaunan. Ngumiti ako tinaplos ang kanyang gwapong mukha. Is that a yes? No. Hindi kita pakakasalan. Nabura ang ngiti sa mga labi niya. Baka pagsisihan mo kapag, pinagbabantaan mo pa talaga ako? Ang kapal talaga ng mukha mo. Binuka niya ang kanyang bibig ngunit tinikom din niya. Kalaunan, saka bumuntong hininga. Kapag hindi na kita ginugulo, ibig sabihin may nahanap na akong babae na pakakasalan ko. Go! Sabi ko naman, sino naman ang tinakot mo? May pasabi-sabi pa siya kay nanay na liligawan ako at maghihintay siya. Tapos ngayon may pagbabanta ng ganito. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking ito. E di magpakasal siya. Magpakasal siya sa iba. Ano naman pake ko doon? Kahit bukas pa mismo, magpakasal na siya. Pakasalan niya si Freda. Alas 3 ng hapon na makatulog ang tatlong mga bata. Nagpaalam na din si Samuel na uuwi dahil may meeting daw sila ng 4:30. Bye baby, I love you. Gusto ko siyang pagmumurahin. Pagkatapos ng mga sinabi niya sa akin kanina, sasabihin niya iyan. Goodbye, huwag ka nang bumalik pa dito. Umiti lang siya at kumaway sa akin. At kinaumagahan ngayon walang Samuel na nagpakita. Nagtataka na din tuloy sina nanay at ate. Ikinatuwa ko naman ito dahil ibig sabihin magkakaroon ako ng payapang mga araw. Sa pangatlong araw wala pa ding Samuel na bumisita. Nag-text ba sa'yo? Tanong ni nanay kay ate. Wala pong text, Nay. Wala din siyang paramdam sa akin sa social media. Tumigil na din siya sa pagsasend sa akin sa Gcash na may kasamang good morning message o kaya ay good night. Naapektuhan din ako ng bahagya dahil sa hindi niya pagbisita. Bored na bored pa man din ako dahil hindi pa din ako makalabas ng bahay. Wala akong nakakausap at walang nasusungitan. Nakakamiss din pala ang gago na iyon kahit ganoon siya. Pero ayos lang kung titigil na siya sa pagpunta dito. Ibig sabihin lang nun, hindi na ako kukulitin ni nanay na magpakasal. Life must go on kahit na hindi pa din ako makalabas ng bahay. Buryong na ako kaso susundin ko na muna ang gusto ni nanay. Sa pang-apat na araw ay plano ko magpaalam kay nanay na lalabas ako. Kaso hindi na naman maganda ang mood niya. May mga nilabas na namang mga videos ko kasama ang ilan sa mga ex ko. Though hindi naman iyon video sex scandal dahil wala naman ako sex scandal. Pero dahil sa mga ito, pinapapiyastahan na naman ako ng mga tao sa social media, lalo na ng mga bashers na pilit akong kinukumpara sa ibang mga celebrity at mga personalities. Bakit may comparison? Hindi naman kompetisyon ang dahilan kung bakit ako nasa social media. I just want to dance, inspire people and my personal life was not their business. Pinapakilala ko ang boyfriend ko pero never ko naging content ang buhay ko. Ang content ko ay dancing, fashion, make-up, etc. At hindi kasama doon ang buhay ko sa araw-araw. Hindi kumain sa nanay. Sa atin naman ay malungkot na tumingin sa akin. Mag-isip-isip ka. Yala sinabi niya bago sunundan si nanay sa silid niya.
Tingin ko gusto na talaga nilang tumigil ako sa aking ginagawa. Malaki na ang ipon ko sa bangko at may mga naipundar na din ako. May negosyo na din. Sayang naman kung titigil na ako sa ginagawa ko. Pinuntahan nila ako ni Sunny sa bahay dahil hindi ako natuloy na lumabas. Hindi na ako natuloy na magpaalam kay nanay dahil baka mapaiyak ko dahil sa inis niya sa akin. Wala naman akong ginagawa. Ang mga haters ko ang gumagawa ng mga bagay na ito para masira ako. And this is exactly what they wanted. Ang ma-stress ako at maapektuhan. Affected ka? Tanong ni Sunny. Hindi naman. Alam mo namang wala akong paka sa mga bashers. Kaso naapektuhan na sina nanay at ate. Ano sa tingin mo dapat mong gawin upang mapasaya mong nanay mo? Nagkatinginan kami ng kaibigan ko. I know that she's thinking about Samuel. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita at nagpaparamdam. Baka hindi na siya magpapakita pa kahit kailan. Ngumiti ako ng tipid. Tingin mo dahil sa skandal na lumabas? Ewan ko. Hindi ko din alam. Kahit kailan mahirap na mga spellingin ang lalaking iyon. Kung i-text mo kaya siya, sabihin mo na pakakasalan mo na siya. Ikaw din. Nalukot ang mukha ko. Pati ba naman itong kaibigan ko? Ito nga pala ang dahilan ba't gusto ko itang makita. Ang sabi ni Mommy, mukhang bibig daw ng Mommy ni Samuel na gusto na niya magkaapo kay Samuel. Apo? Apo, na ang Mommy ay si Freda? Natawa ako pero inikutan lang ako ng mga mata ni Sunny. Para mapasaya mo ang nanay mo, kailangan mo makapag-ayos at pakasalan si Samuel. Para mapasaya naman ni Samuel ang Mommy niya, kailangan niya itong bigyan ng apo. Parang andali lang no? Kasal yung pinag-uusapan dito. At buntis. Anak, hindi pa nga ako handa sa kasal. Ano pa kaya sa pag-aanak? Madali lang yun. Kailan pa naging mahirap ang mga bagay sa'yo? Naging magulo lang naman ang isip mo mula nang bumalik si Samuel. Tapos na makita mo si Freda, mas lalo pang naging magulo ang utak mo. Natatakot ka na masasaktan ka na naman niya. Bakit ka takot masaktan? Kasi may feelings ka pa kay Samuel. Ayoko magpakasal, Sunny. Hindi pa ako handa na lumagay sa tahimik. Kasal-kasalan lang. Sa kauso naman ang annulment, girl. Annulment pagkatapos ko magkaanak kay Samuel? Oo, uso naman na ang co-parenting ngayon. Ayos na yan. Naman ko sa'yo, Sunny. Ginulo mo lang lalong isip ko. Alam mo, kulang ka lang sa alak eh. Mag-party tayo mamayang gabi. Ano? Hindi ako pwedeng umalis pero pwede namang hindi magpaalam gaya ng dati, di ba? Hinintay ko na makatulog ang mga tao sa bahay bago ako umalis ng bahay. Sa likod ako ng bahay dumaan. Nakapajama pa ako. Ang damit na susuotin ko ay nakay Sunny na. Nasa kanto si Sunny, nag-aabang siya sa akin. Welcome back! Tawang-tawa na sabi ni Sunny pagkasakay ko sa kanyang sasakyan. Hindi kasi Kyla, kung hindi ka nagpo-party at ginagawang gusto mo. Ngumisi na lang ako. Nagpalit ako ng damit at naglagay na din ng makeup. Hindi ganoong kalinis ang pagkakapusod ng high ponytailed kong buhok pero mas nakadagdag ito sa aking charm. Nang una, hinay-hinay pa kami sa pag-inom ni Sunny. Pero nang makilala kami ng ibang mga nasa club, panay na ang bigay nila sa amin ng alak. Nagkaroon pa ng dance showdown dahil karamihan sa mga nandito ay mga dancer. May isang foreigner na magaling mag-twerk at inilaban nila ito sa akin. Siyempre, sa huli panalo pa din ang twerking queen ng Forbes. Nagkagulo ng sabihin ng judge na ako ang panalo. Hating gabi na dumami na din ang mga tao dito. Ang iba na bagong dating ay sinugod ako upang magpa-autograph. Madami pa din naman palang nagmamahal sa akin. Oh, tapos na ha? Ako'y magiinom na. Hindi to meet and greet. Ani ko na ikinatawa lang naman nila. Kaso may humabol pa. Namawang ako habang nakatingin kay Samuel na gusto magpapirma ng autograph. I want an autograph too. Wala naman dalang papel. Saan ako pipirma? Sumimangot ako. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapaniwala sa akin, nalulubayan na niya ako. Heto siya't nagpapapansin sa akin. Kyla, ang gwapo. Pagbigyan mo na siya. Sigaw na ilan sa mga kakilala ko. Ang aking magkabilang dulo ng aking mga labi kusang umangat. Dapat kang parusahan, Samuel. Sa hita lang ako pumipirma. Tugon ko sa kahumalukip-kip. Nagtilian ang mga babae. Akala mo mga binubudbura ng sili sa kanilang panty dahil sa mga itsura nila ngayon. Okay, sagot naman ni Samuel. Sure siya? Napangisi ako na nauwi sa pagsinghap ng kalasing niya ang bokal ng kanyang boat. Lumakas pa ang irit at tilian ng mga babae at pati tuloy ako'y parang gusto na ding makitili. Hindi ko akalain na go siya sa trip ko.
Napakagat ako ng labi ng kalasinding niya ang botones ng suot niyang jeans. At maya-maya pa nga ay binabanay niya ang kanyang jeans hanggang sa kalahati ng kanyang hita. Nakangisi siya habang nakatingin sa akin. Pakiramdam ko na bingi ako sa mga tilian. Nakikitili din si Sunny. Parang tanga lang talaga ito. Lumapit ako sa kanya. Ang marker ay inabot sa akin ng bouncer ng club na ito na nasa gilid ko. Tuluyan ako nakalapit kay Samuel. Ang kanyang paa ay pinapatong ko sa upuan na pinasuyo ni Sonny sa isa sa mga bouncer. Nakatingin ako kay Samuel habang dahan-dahan ako lumuhod sa kanyang harap. Basag ng eardrum ko sa ingay ng mga babae. "What's your name, big boy?" Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa kanyang muka. Papunta sa kanyang gitna na ilang dangkal na lang ang layo sa aking muka. "Oh man, he's big." Sinundot ko ang aking tenga dahil sumasakit na ito dahil sa ingay ng mga kababaihan. "Samuel." Hindi na nabura ang hisi na lalaking ito sa mga labi niya. Tuwang-tuwa siya sa atensyon na nakukuha niya sa mga babae na nandito sa bar. Ngayon, "Nice to meet your big body, Samuel. I am Y." Iyan ang sinulat ko at hindi nagtapos doon ang aking ginawa. Hinalikan ko ang kanyang hita sa tabi ng Y sa I am Y. "Tom." Umuhol si Samuel na ikinatawa ko. Tumayo ako at tiningala siya ng may mapaglarong ngiti sa mga labi. Pinagmasdan naman niya ako. Ang mukha ay maaliwalas at mababakas ang labis na kasiyahan sa mga mata. Ang saya-saya ng gagong to. "Sana all! Iuwi mo na yan, Kyla!" Ako na lang uuwi sa bahay niya. Pabiro ko naman sagot sabay kindat kay Samuel na namumula na ang mukha sa kilig. Umakyat kami ni Sunny sa taas kung nasaan ang mga VIP room dahil magugulo na ang mga ibang tao na nandito sa club. Kasama namin sa room ang may-ari ng club. Kasama nito ang kanyang nobya. Sumunod din sa amin si Samuel. Hindi na mabura-bura ang ngiti sa kanyang mga labi. Nagkamayan sila na may-ari ng club. Inaasar pa nito si Samuel. "Hindi ko akalain na si Kyla pala ang dahilan kung bakit ka bumalik ng bansa. I didn't know you two had a thing." Hindi ko nagsalita. Naupo naman si Samuel sa tabi ko. Nakangiti. "So, you missed me?" "Miss? Anong miss?" "I am Y. That means I miss you, right?" Tumawa ko. Natuwa na din si Sonny dahil sa feeling na lalaki na nasa tabi ko. "Asa ka naman?" "It's me, Yomi." "Yun ang ibig sabihin nun?" "For me, it's I miss you." "Bahala ka sa buhay mo. Dami mong nalalaman. Mukhang ikaw naman nakamiss sa akin." "Yeah, I miss you so much." Mabuti na lang at nag-text si Von. Sinabi niya na nandito ka ngayon. Nagtanguan sila ng lalaki. At mabuti na lang at nagpunta ako. "You made my night." Babaw talaga na lalaking ito. Nag-inom kami ni Sonny pero pansin ko na halos hindi man lang ginagalaw ni Samuel ang isang baso ng whiskey mula pa kanina. "Bakit hindi ko umiinom?" "Ihatid ko kayo." Simpleng tugon niya. Nakatitig lang ang lalaki sa akin. Gusto ko sana isipin na gandang-ganda siya sa akin kaso sinabi nga pala niya na maghahanap siya ng ibang babae para mapakasalan agad-agad. Nagpunta lang siya dito para maglibang at para paasahin na naman ako. At teka nga, bakit naman ako aasa? Umaasa ba ako? No. Lasing na ako. Kailangan ko na umuwi. Sabi ko kay Sunny. Papikit na din ang kanyang mga mata sa dami ng kanyang nainom. Una siyang hinatid ni Samuel dahil mas malapit ang bahay nito kaysa sa bahay namin. 3:30 na ng madaling araw at kalaliman na ng tulog ng mga kasama ko sa bahay. Kaya hindi sila mabubulabog sa pag-uwi ko. "Ihatid pa ba kita sa kwarto mo?" "Hindi na. Sa guest room ko planong matulog para hindi na ako umakyat pa sa taas. Hindi ko na kayang umakyat pa." "Kylie." Hinawakan niya ang kamay ko kaya pumihit akong paharap sa kanya. "Bakit?" Lumapit siya sa akin saka ako pinatakan ng halik sa aking pisngi. "Good night. Bye." Napangiwi ako. Anong ibig niya sabihin sa bye? As in goodbye? We will never see each other again? Pumasok na ako sa guest room. Nagpalit ako ng pajama para sakaling makita man ako ni nanay, hindi niya malalaman na galing ako sa party. Iisipin lang niya na tinamad akong umakyat sa kwarto ko. Bye. Ginaya ko ang sinabi ni Samuel kanina. Pagkatapos magpakita, pagkatapos ng ilang araw, biglang magpapakita tapos magpapaalam? Gago ka talaga, Samuel. Diyan ka magaling sa pagpapaasa at pag-iwan sa ere. Masakit ang ulo ko pagising ko kinaumagahan. Naligo ako at nag-toothbrush ng maigi. Nag-candy din ako para hindi maamoy sa aking hininga ang alak na nalaklak ko.
Pagdating ko sa kusina, sinalubong ako ni nanay na mukha na namang galit. Hinila pa niya ang buhok ko. Tumakas ka para mag-party? Hindi yun tanong. Alam niya. Ang tanong, paano niya nalaman? Hindi ko na itinanggi pa dahil mas lalo lang siyang magagalit. Sinabi ko na sa'yo, bawal ka lumabas, diba? Kung ano nang pinagkagagawa mo. May lumabas na namang video. Ano na namang video? Umay na ako sa kanila. Susunod gagawa na ako ng content para patunayan sa mga basher na ito na virgin pa ako. At ano ba mapaki nila kung madami ako mga naging ex? Masyado nila akong pinagtutuunan ng pansin. Feeling ko pa kanana lang ito ng ibang mga vloggers eh. O kaya mga talent scouts, managers na tinanggihan ko dahil ayoko magpumanage. Ipinakita ni nanay ang video. Napaikot ko na lang talaga ang aking mga mata. Yung video kagabi, nakablur ang aking mukha pati na din si Samuel. Nakilala pa din ako ni nanay pero hindi niya nakilala si Samuel. Puro na lang kalandian ang alam mo. Grabe naman yun. Mamuso ako. Mabilis niya itinago ang kanyang cellphone nang may tumikim sa amin likuran. Hindi ko na kailangan pa lumingon para malaman kung sino ito. It was Samuel. Ano ginagawa niya dito? Nag-goodbye na siya kagabi ah. Ako po yung nasa video kasama ni Kylie, Nay. Huwag mo nang pagtakpan ng batang ito. Siyempre, hindi maniniwala si nanay dahil sa ginawa ng lalaki sa video. Ako din, hindi makapaniwala kagabi na kaya niyang magubad ng pants. Ngayon ang tumawa si Samuel. Nagkamot din ito ng ulo. Ikaw talaga yun? Nakagat ni Samuel ang labi. Tumango siya ng marahan. Iiling-iling si nanay na umalis sa harapan namin. Ay, good morning. Bati ni Samuel. Nagpunta siya sa aking harapan. Yumuko siya ng bahagya at pinagmasta ng aking muka. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal na ba ako magpunta dito? Sabi mo hindi ka na pupunta dito. Sabi mo maghahanap ka na ng babaeng pakakasalan mo. Umangat ang isang sulok ng kanyang labi. Tingin mo bakit ako nandito? Hindi ako sumagot. Hindi ko din matagalan ang titig niya. Sobrang lambing niya kasi. Hindi ko kinaya. Nandito yung babae na gusto kong pakasalan eh. Nakagat kong aking labi. Ibinalik ko ang tingin sa kanya. Nakaawang naman ang kanyang labi habang ang mga mata ay seryosong nakatingin sa akin. Mommy! Huwag kang pumasok! Bakit ba? Tanong naman ni ate. Nagtaas ito ng kilay na makita kami ni Samuel. Mommy naman eh. Magkikis na sana sina tita at tito Samuel. Ano magkikis? Nakanguwi ko namang asik. Kakaiba talaga ang mga batang ito eh. Natatawa namang nagkamot ng ulo si Samuel. Bakit kasi kayo nandito na dalawa? Bawal kayo magkalat kung saan-saan. May mga matang nakamasid sa inyo. Tinutukoy niya ang mga batang Diyosmoso. Lumabas ako sa garden. Dito na lang ako mag-aalmusal para makasagap ng preskong hangin. Nakasunod naman si Samuel sa akin. Nauna pa itong naupo. Bakit ka nandito? Kasi gusto kitang makita. Hindi na ako nagdala ng bulaklak dahil alam kong nagsasawa ka na. Buti alam mo. Ako lang naman sapat na para gumandang araw mo. Bumunghalit ako ng tawa. Presko. But seriously, I came here because I want to tell you something. Ano yun naman yun? Tungkol sa kasal? Hula ko dahil hindi siya agad nakasagot. Mukhang pinapressure na talaga siya ng kanyang nanay. Di pa ako ready na magpakasal, Samuel. Akala ko ba ready ka na? Pakakasalan mo nga dapat noon si Mike, di ba? Si Mike ka ba? Pero seriously, isang kalokohan yung sinabi ko noon na magpapakasal ako kay Mike. Na siya na ang lalaking pakakasalan ko. Ang totoo, hindi pa talaga ako handa. Medyo nagsasawa na ako sa mga ginagawa ko pero hindi pa ako ready sa kasal. Samuel looked hurt. Uminom ako ng juice na kalalapag lang ng maid. Hinintay ko sila makaalis bago ako nagsalita. Walang halong ka-adjustan, Samuel. I'm attracted to you pero... Nagangat siya ng tingin. Hindi pa din nawawala ang lambong sa mga mata niya. You know, I like you. Not you. Yung... Forget about it. Say it. Huminga ako ng malalim. Wala, kalimutan mo na. Paasa ka, Kylie. Anya na ikinangisi ko lang. Paasa ako? Siya, hindi ba? May amnesia ata ang lalaking ito at nakalimutan na niya ang ginawa niya sa akin noon. Sorry, magulo lang talaga akong kausap. Sagot ko, kaysa manumbat pa ako dahil past is past. Sinimulan ko nang kumain na magsalita siya. You want me to be your fubo? Is that what you're trying to say? Seryoso niyang tanong habang ang kilay ay salubong. Biglang nagbara ang kinakain ko sa akin lalamunan.
Napansin naman ni Samuel iyon kaya lumapit siya sa akin at tinapik ang aking likod. Nang makainom ako ng tubig, tiningnan ko sa mga mata si Samuel. Nakahalukip-kip siya habang seryoso ang itsura. Mukha din siyang masungit pero bumagay sa kanya. He looked really hot. Gusto mo ba? Tanong ko. What do you think? Tanong ko ulit dahil ang tagal niyang sumagot. Mapangakit ko pa siyang initian pero ang sagot niya ay, I'll think about it. Sabay kibit balikat. Think about it. Ibig sabihin ayaw niya? Ayaw niya. Huminga ako ng malalim at hindi na lang siya pinag-aksayahan ng oras na tingnan. Since hindi ko nagustuhan ang sagot niya. One time offer lang to. Ikaw din. Pinagpatuloy ko na ulit ang pagkain. Mukhang wala na siyang planong magsalita. Nakatingin siya sa akin at mukhang pinag-iisipan niya na maigi ang sinabi ko. Kung ayaw niyang tanggapin, ayos lang naman. Alangan naman napilitin ko siya. Hindi ko ugaling mamilit. Hindi na ako ganoon. Uminom na ako ng tubig na magsalita siya. Why? Why not? Sagot ko naman. Pero nang umiling siya, alam ko na agad kung ano ang pasyon niya. No. Ayokong pilitin pero gusto kong malaman kung bakit ayaw niya. Kung iba yan, matutuwa pa siguro pero mula kanina, sobrang seryoso na ng kanyang muka. Bakit? Tumikim ako bago dinagdagan ng aking sasabihin. Bakit si Freda and all the other girls pwede? He sighed and looked at me deep in the eyes while he said this. Kasi, hindi ikaw sila, Kylie. You should know that. Alam mo kung anong gusto ko. Ayaw mo ng sex? Of course, I'd like to do it with you, but not like this. Sorry, Samuel, pero yun lang ang kaya ko. Gusto kong mahalin mo ako, Kylie. Paano? Hindi niya maibigay ang hiniling ko. Ang mag-explain siya, ang sabihin ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Ayoko na magtanong pa. Ayoko nang manghula pa dahil baka masaktan lang na naman ako. Wala akong plano na makasama si Samuel sa maghapon kaya umakyat na lang ako sa aking kwarto. Nagsulat ako ng journal. Sa dami ng mga ideas na pumapasok sa aking isipan ay hindi ko na malayan na inabot na pala ako ng ilang oras sa pagsusulat. Nanakit ang aking likod at nangalay din ang aking leeg kaya nagpasya na muna ako na magpahinga. Padilim na nang magising ako. Ilang sandali pa akong napatulala sa kisame habang iniisip kung ano na naman ang gagawin ko. Nakakapagod na at paulit-ulit na lang ang ginagawa ko. I wanted something new. Kung magtrabaho kaya ako, para naman matuwa sa nanay at para na rin magamit ko ang kursong tinapos ko. Kaso ayaw ko naman magtrabaho sa kumpanya ni Kuya. Tita! Napatingin ako sa mga bata na tuwang-tuwang tumatalon sa aking kama. Magda-date si na mommy at daddy namin. Okay. Ibig sabihin ako magbabantay sa kanila hanggang sa matulog sila. Saan niyo gustong kumain? Bumangon na ako dahil pakaramdam ko inaalog ang aking utak dahil sa pagtalon-talon nila. Dito na po sa room mo. Tita, umorder na si Tito Samuel ng food natin. Ano? Nandito pa din ang lalaking yun? Hindi naman siguro siya sinabihan ni ate na samahan ako sa pagbantay sa tatlong makulit. Tom, ayoko pa man din makita ang lalaki na iyon. Ngayon na nakapag-isip na ako. Inoferan ko siya tapos tinanggihan lang niya. Huwag na lang siya magpakita. Para na rin niyang sinabi na ayaw niya sa akin sa ginawa niya. Umalis na, tita. Tumawag mami niya eh. May dinner date daw siya eh. Napataas ang kilay ko. Dinner date? Oo, yun ang sinabi eh. Opo, tita. Narinig namin. Dinner date pala ha. Eh di dun siya sa dinner date niya. Paki ko sa kanya. Huwag na siya magpakita din sa akin kahit kailan. Bakit nakasamangot ka, tita? Wala. Bakit ko sumisigaw? Hindi naman ah. Sumisigaw ka eh. Nagsasalo siguro si tita. Sabi ng panganay sabay takbo papuntang couch na nasa sulok. Tumakbo din doon ang kambal at doon naman sila nagtatalon. Masobrahan na naman kayo sa likot ha? Ang likot sobra. Pinapanood ko lang sila. Pagod na ako kaya naman madalas nangarag sa ate kahit may mga yaya ang mga bata. Kaya ayoko ding mag-anak muna. Ayoko pa talaga mag-asawa dahil natatakot ako na baka hindi ako maging mabuting ina. Ang gulo na naman ang isip ko. Ay, hindi ako pinapansin ni nanay. Naintindihan ko siya kaya hindi ako nakaramdam ng sama ng loob. 2 araw na ding hindi nagpapakita si Samuel kaya siguro malungkot din siya. Hindi ko alam kung bakit ba gustong-gusto niya ang lalaki. Kahit alam naman niya na first love nito ang aking kapatid. Pero kung sa bagay, alam ko na nga noon na in love ang lalaki kay ate. Patay na patay pa din ako noon sa kanya.
Nagpaalam ako sa kanya na mag-out of the country ako in 2 weeks para makapag-relax at para na rin makapag-reflect. Dahil sa mga issues sa panggugulo ni Samuel sa buhay ko recently at ang pakiusap ni nanay na tumigil na ako at ang pagpapakasal kay Samuel, pakiramdam ko na wala na ako ng gana sa lahat ng bagay. Maayos naman noon ang lahat pero ngayon nagkaganito na. Akala ko noon kapag nakapagtapos ka, magiging maganda na ang buhay mo. Magiging masaya ka pero hindi ko iyon maramdaman. Akala ko noon kapag madami ka ng pera, magkakaroon ka na ng contentment sa buhay. But with all the achievements and fame that I have now, hindi ako masaya. Ang kapalit ng karangyaan at ng fame na ito ay ang pagkasira ng aking pangalan. Hindi ko naman sinasabi na wala akong kasalanan. Siyempre meron naman. Ako yung mga nasa pictures, ako yung mga nasa video pero hindi ko ginawa ang mga bagay na sinasabi nila at iniisip nila. Hindi naman pag-aartista ang pinasok ko pero dinaig ko pa ang isang artista sa dami ng issue na lumalabas. Hello? Ako lang ba yung may mga ex? Ako lang ba yung naglalasing at nagsasayaw ng wild sa bar? Ako lang ba yung nakikipag-make out sa ex? Lahat na yata ng gawin ko'y masama. Millions ang pumapasok sa bank account ko kada buwan. Mula lang ito sa kita sa content na mga ginagawa ko. Hindi pa kasama dito mga endorsements, ilang gigs at ang kita ko sa aking negosyo. Sana, kaya din bumili ng milyon na iyon ng peace of mind at kasiyahan. Parang hindi na ako masaya. Sumama ka sa akin, Nay. Umiling si nanay. Ikaw na lang, para makapag-isip ka na maayos. Baka sakali maisip mo, ang mga sinasabi ko sa iyo ay makabubuti sa iyo. Thank you, Nay. First time ito, pinayagan niya ako na mag-out of the country. Niyakap ko siya. Niyakap din niya ako pabalik. Suminghot pa siya. Kung para sa akin, wala lang iyong mga issues pero sa kanya, napakalaking bagay noon. I love you, Nay. Naiiyak ko na ding sambit. Mahal ka din ni Nanay. Dumating na daw ng bansa si Zion pagkaraan ng ilang araw na pagbumuni-muning niya sa ibang bansa. Hindi na ako gaano updated sa buhay niya pero ang alam ko stress at worn out na din ang lalaking iyon. Pinuntahan namin siya ni Sunny sa kanyang dance studio. Nadatna namin ang lalaki na nakahiga sa higatila kay lalim ng iniisip. Nahiga kami ni Sunny sa kanyang tabi. Tinignan ko siya. Sino mag-aakala na magiging mabuti pa din kami magkaibigan pagkatapos ng breakup namin. At masaya ako na naging kaibigan ko siya. Tinignan din niya ako sabay pisil ng ilong ko. Kumusta ka naman? Ngumiti ako sabay buntong hininga saka tumingin sa kisame. Nakita ko ang aking sarili. Maganda ang mukha at katawan pero hindi masaya. I'm fine, I guess. Ikaw? I don't know. Hisay. Plano kong tapusin na lahat ng projects ko hanggang December. After that, I'm planning to move in US. Bakit? Pagod na ako. At panahon na din siguro para mag-move on. Move on. Alam mo naman na hanggang ngayon mahal pa din kita. Umaasa talaga ako na magkakaayos pa tayo. I never stopped loving you pero nitong nakaraan, naisip ko na siguro kailangan ko na mag-move on. That's good. Mabuti pa siya, alam na niya kung anong gusto niya. Tahimik lang din sa Sunny at nakapikit siya. Alam ko malalim din ang kanyang iniisip. You want to go with me? Nakangiwi kong binalingan ng tingin si Zion. Kala ko ba mag-move on na siya sa akin? Ngumiti siya. Ang hirap bitawan ng feelings ko sa'yo. Bakit ka pa kasi nakakapit? Saka ano ba nakita mo sa akin, Zion? Maganda, mabait, matapang at higit sa lahat. Bagay tayo. Magaling kang sumayaw. We're a perfect match. Tumawa lang ako. Sa kabila ng mga issues sa akin, gusto mo pa din ako? Sa kabila ng mga issues, mahal pa din kita. Umungol si Sunny. Akala ko ba mag-move on na? Iritado niyang tanong. Nasa US na ba ako? Wala pa naman, di ba? Nagtawanan kaming tatlo. Hindi ko na din alam kung masaya pa ako sa ginagawa ko. Sabi ko, kailangan mo lang ng bakasyon. Sabi ni Sunny, yun nga, plano ko magbakasyon. Mag-isa lang ako. Ikaw, Sunny, kumusta ka naman? Sanay na siya sa mga issues sa kanya. Mas gusto nga niya kapag may lumalabas na issue. That's her way para magpapansin sa kanyang mga magulang. I'm not virgin anymore. Nagkatinginan kami ni Zion. Dumapa si Zion sa katiningnan ng aming kaibigan. Huh? Virgin ka pa pala? Tuwang-tuwa naman ako. Di nga. Sa dami ng ex niya, ha? Ano namang akala niyo sa akin? Wala. Ikaw,
Si Kylie at ako na pinagsama sa isang katawan. Natatuwang sagot ni Zion habang inilagad ang hampas sa kanya ng babae. Sinong lalaki? We're not together. Let's not talk about it. Sinabi ko lang na hindi na ako virgin. Okay, dapat ba tayo mag-celebrate niyan? Ayoko muna mag-bar. Sabi ni Zion. Dito na lang tayo uminom. Sabi naman ni Sunny. Nagpabili kami ng alak sa driver. Nag-inom kami at nag-record ng mga dance cover at pagkatapos ay nag-live din kami. Madami ang mga natuwa ng mga fans na makita kami na magkakasamang tatlo. May mga Zion at Kyla shipper na kinilig at meron din namang mga comments na sinasabi na mas gusto nila yung kasama ko nung nakaraan. Mas gusto ko yung sa Big Guy. Oo nga, hindi ko na pala gusto si Zion para sa'yo. Big Guy. Big Guy. Nasaan ba Big Guy na yun? Sorry guys, pero may ibang gusto sa Big Guy. Bulol kong sagot sa comments sa labis na kalasingan. Di kami naniniwala. Hindi yun magbababa ng pants para lang sa autograph mo. Kaya nga, gusto ko nun. Nasa na ba kasi sa Big Guy? Sumagot naman ako. Kahit kaninong babae, nagbababa naman yun ng pants. Hindi lang pants, kasama pa brief. Nagtawanan kami ni Sunny. Oh, bash nyo na naman ako ha. Dahil lasing na kami, last na sayaw na to. Uwi na kami.